I just wanted to thank you all so much for the support. The atmosphere these past few days have been completely amazing. Sa isang iglap, may nangyaring hindi inaasahan. Hindi pa nagsisimula ang laban. Wala pang bola na naipapalo. Pero sa loob lamang ng ilang minuto, nawala na ang lahat ng courtside tickets. Hindi oras, hindi araw, minuto. At dito nagsimula ang tanong na bumalot sa buong tennis world. Paano naging sold out ang isang malaking tennis event bago pa man maglaro ang mismong atleta? Sa lungsod ng Stuttgart, Germany, tahimik na naghahanda ang Porsche Arena para sa isang normal na linggo ng tennis. Isang WTA 500 tournament, isang indoor clay event, organisado, disiplinado, eksakto. Ganito palagi ang European tournaments. May schedule, may inaasahang dami ng tao, may malinaw na sistema. Pero sa pagkakataong ito, may isang pangalan na biglang nagbago ng lahat. Alex Ayala. Isang 20-year-old na tennis player mula sa Pilipinas. Ranked number 46 sa mundo. Hindi pa superstar, hindi pa Grand Slam champion. Pero sa sandaling lumabas ang kanyang pangalan sa draw, parang may switch na biglang naon sa buong komunidad. Sa loob ng ilang oras matapos ilabas ang tournament draw, nagsimulang kumalat ang balita. Courtside tickets, ubos na. Prime session seats, wala na. Secondary ticket market, biglang sumabog ang presyo. At ang pinaka-nakakagulat, hindi pa nagsisimula ang laban. Hindi pa siya nagse-serve. Hindi pa siya naglalakad papunta sa court. Pero may isang bagay na malinaw na. May paparating na kakaibang enerhiya sa Stuttgart. Upang maintindihan kung bakit nangyari ito, kailangan nating bumalik ng ilang araw. 7 araw bago ang Stuttgart. Katatapos lamang ni Alex Ayala sa kanyang tournament run sa Linz. Umabot siya sa round of 16, isang solid na performance. Pero natapos iyon laban sa dating French Open champion na si Jelena Ostapenko. Natalo si Ayala, straight sets, 4-6, 5-7. Para sa karamihan ng atleta, normal lang yun. Isang tournament loss, isang hakbang sa proseso. Pero may ibang nangyari pagkatapos ng laban. Sa halip na pag-usapan ng pagkatalo, may ibang bagay ang pinag-usapan ni Ayala. Ang mga tao, ang suporta, ang komunidad. Sinabi niya, sobrang nakakabaliw makita kung paano nagsasama-sama ang komunidad para suportahan ako. Simpleng salita, pero may bigat dahil ang mga taga-suporta na tinutukoy niya ay hindi lang nanunood. Sila ay naglalakbay, sila ay pumupunta, sila ay nagpapakita. At yun mismo ang nagsimulang mangyari sa Stuttgart. 48 oras matapos ang Linz tournament, may isang pangyayari na nagbukas ng pinto. Ang Chinese star na si Qin Wenzheng nag-withdraw sa Stuttgart dahil sa injury. May nabakanting spot sa main draw at ayon sa ranking, napunta iyon kay Alex Ayala. Isang procedural announcement, isang normal na replacement. Walang drama, walang headline. Pero sa sandaling inilabas ang official draw noong April 11, doon nagsimula ang tunay na kwento. Ang unang kalaban ni Alex Ayala, Leylah Fernandez, isang left-handed Canadian star, ranked number 25 sa mundo, at may dugong Pilipino rin. Biglang may narrative, hindi lang tennis, kundi identidad. Dalawang manlalaro, parehong may koneksyon sa Pilipinas, parehong left-handed, parehong kilala sa fighting spirit. At parang otomatikong nabuo ang tanong, sino ang susuportahan ng mga Pilipino? Pero ang nangyari, mas malaki pa kaysa doon. Hindi lang sila pumili ng side, nagpakita sila. Ayon sa mga ulat, may tinatayang 450,000 Pilipino na nakatira sa Germany. Ito ang isa sa pinakamalaking Filipino diaspora sa Western Europe. At sa loob ng ilang oras matapos ang draw release, may kakaibang kilos na nagsimula. Group chats, fan pages, community groups, mga plano ng biyahe, mga booking ng hotel, mga coordination ng watch parties. Parang isang organisadong operasyon. Hindi random, hindi spontaneous. May direksyon, may layunin. At ang layunin ay simple. Pumunta sa Stuttgart,
suportahan si Alex. May ilang fan media na nagsabi na hanggang 60,000 Pilipino ang maaaring bumiyahe papunta sa lungsod. Maaaring hindi eksaktong numero iyon, pero isang bagay ang malinaw. Hindi ito simpleng fan excitement, ito ay mobilization. Kung iisipin mo ang sitwasyon mula sa perspective ng tournament director, parang biglang nagbago ang buong plano. Karaniwan ang attendance projections ay nakabase sa star power, top seeds, ranking, reputation. Pero sa pagkakataong ito, ang player na nagdudulot ng ticket frenzy ay ranked 46, isang replacement entry. At sa loob lamang ng 72 oras, kailangan nilang mag-adjust sa demand na hindi nila inaasahan. Hindi ito unang beses na nangyari ang ganitong esena sa mga laban ni Ayala. Sa Linz earlier this year, may ulat na tumaas ng 400% ang ticket demand para sa kanyang matches. Sa ilang sessions, sinasabing halos 90% ng crowd ay Pilipino. Sa iWells, ang 2 milyong Filipino community sa California ay nagdala ng napakalakas na atmosphere. Parang home court kahit nasa ibang bansa. At ngayon, nangyayari na naman ito sa Germany. Lunes, inilabas ang draw. Miyerkules, nagsisimulang mawala ang tickets. Linggo, hindi pa rin siya naglalaro pero sold out na ang sessions. Ang bilis nito ang pinakakakaiba. Sa tennis, ang excitement ay karaniwang dumarating kapag nananalo ang player. Habang tumatagal ang tournament run, mas dumarami ang fans. Pero dito, baligtad. Ang suporta ay dumating bago pa man magsimula ang laban. Parang may tiwala na agad. Parang may paniniwala na hindi nakadepende sa resulta. Ito ang tinatawag ng ilang fans online na The Ayala Army, isang komunidad na hindi naghihintay ng panalo bago sumobra. Sila ay nandyan sa simula pa lang. At sa gitna ng lahat ng ito, may isa pang mahalagang detalye. Sa coaching team ni Alex Ayala, may bagong pangalan, Tony Nadal, isa sa mga pinakarespetadong coach sa kasaysayan ng tennis, ang arkitekto ng clay court dominance ni Rafael Nadal. 11 times French Open champion bilang coach, isang tennis mind na kilala sa disiplina at matinding standard. Hindi siya basta sumasali sa mga proyekto, hindi siya basta nagbibigay ng oras, pero kamakailan lang sumali siya sa team niya para sa European Clay Season. At nang tanungin si Ayala kung tungkol dito, ang sagot niya ay simple, napakagandang pagkakataon, sobrang pribilehyo ko na makasama siya sa team. Walang yabang, walang drama, pero ang mensahe ay malinaw. May mga eksperto sa tennis na nakikita ang potensyal kanya. At ayon sa ilang ulat, maging si Rafael Nadal mismo ay nagugulat sa laki ng crowd support na nakukuha ni Alex Ayala. Isipin mo yun sandali, isang 22 Grand Slam champion, isang taong nakakita ng halos lahat ng uri ng tennis fandom, at kahit siya, napapansin ang nangyayari. Dito nagsisimulang maging malinaw ang mas malaking larawan. Hindi lang ito tungkol sa isang laban, hindi lang ito tungkol sa ranking. Ito ay tungkol sa koneksyon ng isang atleta sa kanyang komunidad. Para sa maraming Pilipino sa ibang bansa, si Alex Ayala ay mas higit pa sa isang tennis player. Siya ay simbolo, patunay na isang batang lumaki sa Manila ay maaaring makarating sa pinakamalaking court sa mundo. At kapag nangyari iyon, hindi ka nag-iisa, may buong komunidad na sasama sa paglalakbay. Habang lumalapit ang araw ng laban sa Stuttgart, lalong tumitindi ang anticipation. Sa kabilang side ng net, naghihintay si Leylah Fernandez, isang mahusay na competitor, isang finalist ng US Open, at isa ring left-hander na kilala sa matinding rallies. Sa papel, isang napakagandang match, pero sa labas ng court, may ibang kwento na nagaganap. Sa labas ng Porsche Arena, may mga grupo ng fans na nagtitipon. May mga bandila, may mga chants, may mga taong bumiyahe ng ilang oras o ilang bansa para lang makanood ng isang laban. At sa loob ng arena, unti-unting pumupuno ang mga upuan, hindi lang ng tennis fans, kundi ng isang komunidad, isang diaspora, isang kolektibong boses. At sa sandaling iyon, may realization na dahan-dahang nabubuo. Hindi lahat ng kapangyarihan sa sports ay nanggagaling sa ranking.
Hindi lahat ng momentum ay nanggagaling sa trophies. Minsan, nanggagaling sa mga tao. Sa mga fans na naniniwala sa isang kwento bago pa ito matapos.